Sa bayang San Isidro, ang umaga ay laging nagsisimula sa tunog ng alon at sigaw ng mga mangingisda. Payak ang buhay, ngunit sa likod ng katahimikan ay may mga lihim na kayang pumatay. Tahimik, dahan-dahan at walang bakas. Dito lumaki si Aldrin. 10 taong gulang pa lamang siya. Ngunit ang likod niya ay sanay na sa bigat ng responsibilidad. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala siyang pagpipilian. Patay na ang kanyang mga magulang mula pa noong siya'y 5 taong gulang pa lamang. Simula noon, inampun siya ng 2 tiyuhin na sina Adam at Kent. Sa papel, sila ang legal na guardian. Sa tunay na buhay, sila ang dahilan kung bakit gabi-gabi umiiyak si Aldrin nang walang tunog. Ano bang kasalanan ko? Bakit parang kasalanan ng mabuhay? Umiiyak na wika ni Aldrin sa kanyang sarili. Si Adam ang nakakatanda. Matangkad, malapad ang balikat, at palaging may dalang bote ng alak kahit umaga pa lamang. Si Kent naman ay payat, tahimik, ngunit mastuso. Ang tipo ng taong ngumingiti habang may binabalak. Araw-araw, ginigising si Aldrin bago sumikat ang araw. Siya ang nag-iigib, nagwawalis, nagluluto at sumasama sa pangingisda. Kapag nagkamali kahit maliit, may kapalit iyon. Hindi suntok, hindi pasa, kundi mga salitang mas masakit pa sa sugat. Wala kang silbi. Kung di ka kikilos, pinapakain ka namin, kaya magtrabaho ka. Wika ni Adam. Tahimik lang si Aldrin. Natutunan niyang ang katahimikan ng tanging sandata para mabuhay. Ngunit kahit gaano siya manahimik, hindi pa rin sapat. Ang totoong dahilan kung bakit siya kinuha ng mga tiyuhin ay ang lupang minana niya. Isang malawak na lupain malapit sa pantalan. Mataas ang halaga. At habang buhay si Aldrin, hindi nila ito maaaring angkinin. Ilang beses na nilang sinubukang pilitin ang bata na pumirma sa papeles. Ngunit kahit bata pa, alam ni Aldrin ang bilin ng kanyang ama noon. Anak, kahit kanino ka mapunta, huwag mong ipapamigay ang lupa. Iyan ang magiging kinabukasan mo, sabi ng kanyang ama noon. Isang gabi, habang kunwari natutulog si Aldrin sa sahig, narinig niya ang usapan ng kanyang mga tiyuhin. Mahina ang boses, ngunit malinaw ang balak. Hindi na yan peperma. Matigas ang ulo ng batang yan, sabi ni Kent. E di alisin natin sa eksena. Isang problema, isang solusyon. Wika naman ng tiyuhin niyang si Adam. Nanlamig ang buong katawan ni Aldrin. Naramdaman niyang parang huminto ang mundo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo. Ngunit ang takot ay parang tanikala sa kanyang mga paa. Hindi na siya natulog ng gabing iyon at hindi na rin siya nagising sa parehong buhay kinabukasan. Madaling araw, ginising si Aldrin sa biglang paghatak sa kanyang braso. Wala siyang pagkakataong magtanong. May basahang isiniksik sa kanyang bibig. May lubid sa kanyang mga kamay. At isang sako. Amoy bigas, amoy lupa, amoy kamatayan. Please, tito, wag po! Pagmamakaawa ni Aldrin. Hindi sumagot si Adam. Si Kent ang humawak sa sako. Mariing itinali ang bunganga nito at hindi nila tinitingnan ang bata sa mata. Para bang kapag tumingin sila, may mababasag sa konsensya nilang matagal nang patay. Dinala nila ang sako sa bangka. Tahimik ang dagat, walang buwan, walang saksi. Kapag ginawa natin to, tapos na. Walang babalik. Siguraduhin mo lang, kuya. Isang iglap, isang malakas na tulak. Lumipad ang sako, bumagsak sa dagat at lumubog. Sa loob ng sako, nagpumiglas si Aldrin.
Sumigaw siya hanggang maubusan ng hangin. Humigpit ang dibdib niya. Dumili ng paningin. Akala niya doon na magtatapos ang lahat. Ngunit hindi alam ni na Adam at Kent ang dagat ay hindi basta kumukuha. Minsan, nagbabalik ito ng buhay. Makalipas ang ilang oras, may isang matandang mangingisda ang napadaan. Napansin niya ang kakaibang anyo sa alon. Parang may gumagalaw. Lumapit siya at hinila ang sako. At nang buksan niya yon, laking gulat ni Mang Elias. Diyos ka! Bata to! Wika ni Mang Elias. Halos wala nang malay si Aldrin. Maputla, nanginginig, ngunit humihinga pa. Dinala siya ni Mang Elias sa maliit na isla kung saan siya nakatira. Walang ospital, walang doktor, at tanging mainit na kumot, kaunting gamot at dasal lamang ang kanyang dala. 3 araw bago tuloy ang nagkamalay si Aldrin. Nasa langit na ba ako? Tanong ni Aldrin. Hindi. Buhay ka. At simula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Hindi alam ni Aldrin kung sino ang lalaking iyon. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang mga magulang, nakaramdam siya ng kaligtasan. Sa labas ng kubo, ang dagat ay tahimik. Parang walang nangyari. Ngunit sa puso ng isang batang muntik nang mamatay, may isang bagay na nagsisimulang mabuo. Hindi galit, hindi puot, kundi pangako. Kapag nabuhay ako, babalik ako. Maraing wika ni Aldrin sa kanyang sarili. At doon nagsimula ang kwento ng batang itinapon sa dagat. Isang kwentong hindi matatapos sa paglubog, kundi sa pagbabalik. Sa isla ng San Rafael, walang oras ang nasasayang sa pag-iyak. Kapag sumikat ang araw, kailangan mong bumangon. Kapag dumilim, kailangan mong mabuhay hanggang bukas. Ito ang unang aral na itinuro ng isla kay Aldrin. 3 linggo na ang lumipas mula nang siya'y mailigtas sa dagat. Ang mga sugat sa katawan niya ay gumaling na. Ngunit ang takot ay nanatiling tahimik sa loob. Hindi na sumisigaw, hindi na umiiyak, kundi nagmamasid. At doon niya unang napansin si Mang Elias, ang lalaking hindi nagtatanong ng nakaraan, ngunit seryosong naghahanda para sa hinaharap. Hindi kita tinanong kung bakit ka nandito. Kapag handa ka na, ikaw mismo magsasabi. Hindi sumagot si Aldrin. Tumango lang siya. Natutunan na niyang ang pagtango ay mas ligtas kaysa paliwanag. Sa isla, walang luho. Maliit ang kubo, kahoy ang sahig. Amoy alat ang hangin. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi ginising si Aldrin ng sigaw. Hindi ng mura, kundi ng mahinahong tapik sa balikat. Bumangon ka na. May trabaho ngayong araw. Araw-araw, tinuturuan si Aldrin ng mga gawain tulad ng pangingisda, pagkukumpuni ng lambat, pagbibilang ng ani at pagtitipid ng pagkain. Ngunit tigit sa pisikal na trabaho, may mas mahalagang aral si Mang Elias na paulit-ulit na itinatatak sa kanya. Hindi lahat ng malakas ay maingay. Ang tunay na lakas, marunong maghintay. Sa gabi, kapag tahimik na ang isla, doon lamang nagsasalita si Aldrin. Sa kanyang sarili, paulit-ulit sa isip niya ang mga mukha ni na Adam at Kent. Ngunit napansin ni Mang Elias ang isang bagay. Hindi galit ang nangingibabaw sa bata kundi pagtitimpi. Isang gabi, sa ilalim ng lampara, may inilapag si Mang Elias sa mesa. Isang makapal na kwaderno. Marunong ka bang magbasa ng numero? Kaunti po. Ngumiti si Mang Elias. Isang ngiting bihirang lumitaw sa kanya. Sapat na yan para magsimula. Doon nagsimula ang kakaibang edukasyon ni Aldrin. Hindi ito paaralan. Walang guro, walang diploma. Ngunit bawat pahina ng kwaderno ay puno ng buhay.
presyo ng isda, tubo sa bentahan, gastos sa gasolina, at kita sa biyahe. Tinuruan siyang magbilang hindi lang ng pera, kundi ng pagkakataon. Kapag alam mo kung saan napupunta ang piso mo, alam mo rin kung saan napupunta ang buhay mo. Lumipas sa mga taon, mula 10 taong gulang, naging 13 si Aldrin. Humaba ang kanyang likod, tumalim ang tingin, at hindi na siya yung batang umiiyak sa dilim. Isa na siyang batang marunong maghintay sa liwanag. Isang araw, dinala siya ni Mang Elias sa isang lumang bodega sa kabilang dulo ng isla. Nandoon ang ilang bangka, papeles at tauhan na may galang sa matanda. Sino po sila? Tanong ni Aldrin. Mga taong minsang itinapon ng mundo at pinili kong pulutin. Doon nalaman ni Aldrin ng katotohanan. Si Mang Elias ay hindi simpleng mangingisda lamang. Isa siyang retiradong negosyante. Dating may-ari ng shipping company na minsang niloko ng sariling kapatid. Pareho sila ng sugat ni Aldrin. Iba lang ang edad. Hindi kita iniligtas dahil naaawa ako. Iniligtas kita dahil pareho tayo. Hindi umiyak si Aldrin. Ngunit sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng buong katotohanan. Ilagay po nila ako sa sako. Tinapon sa dagat. Mga tiyuhin ko po sila. Dahil doon ay napatahimik si Mang Elias. Walang galit sa muka, walang gulat at tanging pag-unawa. Kung gayon, mas maaga kitang tuturuan ng susunod na aral. Mula noon, naging mas maigpit ang pagsasanay. Hindi lang negosyo, kundi disiplina. Paano magbasa ng tao? Paano makinig sa katahimikan? Paano magtago ng emosyon kapag kailangan? Ang galit ay parang apoy. Kapag pinakawalan mo agad, ikaw ang unang masusunog. Sa edad na 15 taon, marunong na si Aldrin humawak ng maliit na operasyon. Siya ang nagtatala. Siya ang nakikipag-usap sa buyers. Hindi siya nagsasalita ng marami. Ngunit kapag nagsalita, may bigat. At sa bawat gabi, may isang ritual si Aldrin na ginagawa. Tinitingnan niya ang dagat. Hindi para alalahanin ang takot, kundi para ipaalala sa sarili ang pangako. Hindi ko kailangan ng pagiganti ngayon. Kailangan ko ng oras. Aniya sa kanyang sarili. Isang gabi, inabot ni Mang Elias kay Aldrin ng isang sobre. Nasa loob ang lumang pangalan, address at ilang dokumento. Huwag mo munang puntahan. Basahin mo lang. Darating ang tamang panahon. Binasa ni Aldrin ang pangalan ni na Adam at Kent. Nanginginig ang kamay niya. Hindi sa takot, kundi sa pagpigil. Isinara niya ang sobre. Hindi pa po ngayon. Aniya. Ngumiti si Mang Elias, isang ngiting puno ng pag-asa. Tama. Kapag bumalik ka, siguraduhin mo hindi ka na nila kayang itapon muli. At sa isla, kung saan minsang binigyan ng ikalawang buhay ang isang batang itinapon sa dagat, unti-unting isinilang ang isang lalaking hindi na kayang baliin. Hindi pa ito ang oras ng pagbabalik. Ito ang oras ng paghanda. Samantala, lumipas ang 10 taon na parang alon. May bagyo, may katahimikan, ngunit tuloy-tuloy sa edad ng 22. Si Aldrin na hindi na ang batang iniligtas sa dagat. Isa na siyang lalaking kayang magpalubog at magpaahon ng negosyo at ng mga taong umaasa rito. Hindi niya binago ang apelyido niya. Hindi niya tinakasan ang pinanggalingan. Ngunit natutunan niyang ipagamit ang pangalan bilang sandata. Hindi ko kailangang magpakilala agad. Mas mabisa kapag huli. Ani Aldrin sa kanyang sarili. Sa tulong ni Mang Elias, pumasok si Aldrin sa mundo ng logistics at real estate. Nagsimula sila sa maliit. Isang ruta ng bangka.
Isang warehouse, isang kontrata, walang palabas, walang yabang, kita muna bago kredito. Si Aldrin ang utak sa likod ng mga desisyon. Tahimik sa meeting, ngunit kapag nagsalita, lahat ay nakikinig. Bata ka pa, pero parang matagal ka nang lumalangoy sa malalim. Wika ng kanyang business partner. Matagal na po akong nalunod. Sagot naman ni Aldrin. Hindi nagtagal, lumawak ang operasyon. 3 isla ang konektado ng kanilang serbisyo. Tumaas ang kita at sa bawat papeles na pinepirmahan ni Aldrin, may isang isip na palaging gising. Ang bayan ng San Isidro. Doon pa rin nakatira sina Adam at Kent. Hindi nagbago ang dalawa. Si Adam, baon sa utang at bisyo. Si Kent, mas tuso, mas maingat. Ngunit mas malalim ang baho. Ilegal na bentahan ng lupa, peke na perma at panlilinlang sa kapwa ang kanyang ginagawa. Lahat ay nakatala. Gumamit si Aldrin ng mga dummy companies. Hindi niya ginamit ang sariling pangalan. Ayaw niyang takutin ang kalaban at ang gusto niya'y palapitin. Isa-isa niyang binili ang mga lupa sa paligid ng negosyo ni na Adam at Kent. Tinanggap nila ang alok. Hindi alam kung sino ang nasa likod. Parang ang swerte natin, laging may bumibili. Wala akong pakialam kung sino, basta't may pera. Usap ng magkapatid. Habang kumakain sila sa perang galing sa sariling hukay, si Aldrin naman ay naghahanda ng huling hakbang. Isang araw, nagpasya siyang bumalik sa San Isidro. Hindi bilang pamangkin, kundi bilang investor. Suot niya ang simpleng itim na damit. Walang alahas, walang ngiti. Ngunit ang presensya niya ay mabigat. Magandang araw. Ako ang kinatawan ng grupo ng gustong pumasok sa bayan. Wika ni Aldrin. Hindi siya nakilala ni na Adam at Kent. At mas masakit iyon kaysa pagkilala. Tinanggap siya bilang bisita. Inalok ng kape. Nag-usap tungkol sa negosyo. Ironiyang nakakapanginig. Malaki ang kitaan dito. Tahimik ang bayan. Wika ni Adam. Tahimik nga, pero maraming lihim. Sagot naman ni Aldrin. Hindi sila nagtanong. Hindi sila nagginala. Dahil sanay silang hindi inuusig ng kanilang konsensya. Pagbalik ni Aldrin sa isla, inilabas niya ang mga dokumento. Mga ebidensya ng attempted murder, illegal sale, at PERD. Hindi siya nagmamadali. Ang batas ay mas mabagal sa galit. Ngunit, mas tiyak. Sigurado ka na ba? Hindi na ito tungkol sa akin lang. Marami silang sinira. Isang uling meeting ang inihanda. Isang boardroom sa lungsod. Inanyayahan sina Kent at Adam. Akala nila'y pirmahan ng malaking deal. Ngunit pagpasok nila, nandoon si Aldrin. Nakaupo sa dulo ng mesa, tahimik, matatag. Tumayo siya. Akong bumili ng lupa ninyo. Ako may hawak ng utang ninyo. At ako rin ang batang inilagay nyo sa sako noon. Parang gumuho ang kisame. Nanlaki ang mata ni Adam. Nanginig ang tuhod ni Kent, ngunit wala na silang takas. Hindi ka pwedeng buhay! Wika ni Kent. Hindi niyo ako napatay. Tinuruan niyo lang ako maghintay. Isang tawag, pumasok ang mga otoridad. Isang bagsak ng kamay sa mesa, tapos na. Habang inilalabas ang dalawa, hindi tumingin si Aldrin. Hindi niya na kailangan. Hindi ito pagiganti. Ito ay justisya. Wika ni Aldrin sa kanyang sarili. Samantala, sa labas ng gusali, huminga siya ng malalim. Hindi magaan, hindi mabigat. Tama lang. Sa malayo, ang dagat ay tahimik. Parang saksi sa lahat ng naganap.
Ang batang itinapon sa sako ay bumalik bilang lalaking may pangalan, prinsipyo at kapangyarihan na hindi ginamit para manakit kundi para itama ang pagkakamali. Ngunit may isang huling kabanata pa. Hindi pa tapos ang kwento. Hindi palaging maingay ang hustisya. Minsan, ito'y dumarating na tahimik. May dalang papeles, petsa at katotohanang matagal nang naghihintay. Matapos ang pag-aresto kina Adam at Kent, kumalat sa buong San Isidro ang balita. Ang dalawang lalaking akala ng lahat ay respetadong negosyante ay biglang naging akusado. At ang batang minsang kinuha nila ay siyang nagbalik bilang saksi. Si Aldrin ay hindi umarap sa media. Hindi siya nagsalita sa publiko. Ang tanging lugar na hinarap niya ang nakaraan ay ang hukuman. Sa loob ng courtroom, mabigat ang hangin. Hindi dahil sa init, kundi sa bigat ng katotohanan sa wakas ay may pangalan at petsa. Umupo si Aldrin sa witness stand. Tahimik, diretso ang lakad. Hindi na ang batang takot sa dilim, kundi lalaking marunong tumayo sa liwanag. Ikaw ba si Aldrin, ang pamangkin ng mga akusado? Tanong ng judge. Opo, kagalang-galang. Sagot naman ni Aldrin. Hindi nanginginig ang boses niya. Hindi dahil wala ng sakit, kundi dahil naproseso na. Isinalaysay niya ang lahat, mula sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, sa pagkuha sa kanya ng mga tiyuhin, sa mga taon ng pang-aabuso, hanggang sa gabing inilagay siya sa sako at itinapon sa dagat. Walang paligoy-ligoy, walang luha, kundi katotohanan lang. May patunay ka ba na ikaw ang batang iniligtas sa dagat? Tanong ng prosecutor. Opo. Sagot naman ni Aldrin. Iniharap ang mga ebidensya. Medical records mula sa isla. Abidabit ni Mang Elias. Litrato ng sako at testimonya ng mangingisdang nakakita sa kanya. May mga dokumento ring nagpapatunay ng illegal sale ng lupa. Peke na perma at money trail papunta kina Adam at Kent. Isa-isa, bumagsak ang depensa. Nang bigyan ng pagkakataon ng mga akusado na magsalita, tumayo si Adam, namumutla, nanginginig. Hindi namin sinasadya. Lasing kami noon. Sagot ni Adam. Bago pa niya matapos, tumayo ang hukom. Ang pagtatangkang pumatay ay hindi nadidilaan ng dahilan, sabi ng judge. Tahimik si Kent. Hindi na siya nagsalita. Sa unang pagkakataon, naabusan siya ng salita. Ang taong sanay magsinungaling ay hindi na makahanap ng kwento. Samantala, pagkaraan ng ilang buwan ng paglilitis, dumating ang hatol. Sa ngalan ng batas, ang mga akusado na sina Adam at Kent ay napatunayang guilty sa attempted murder, fraud at illegal sales property. Sila ay hinahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Hindi pumalakpak ang courtroom. Walang sigawan, walang tuwa. Si Aldrin ay pumikit sandali. Huminga ng malalim at hindi siya ngumiti. Ngunit may isang bigat na tuluyang nawala. Salamat po, sabi ni Aldrin. Sa labas ng hukuman, hinihintay siya ni Mang Elias. Walang yakap, walang papuri. Isang tangulang, sapat na. Tapos na ang isang yugto. Ikaw nang bahala sa susunod, wika ni Mang Elias. Hindi bumalik si Aldrin sa isla para magtago. Bumalik siya para magbigay. Ginamit niya ang lupang minana. Ang lupang minsang dahilan ng kanyang halos kamatayan. Para magtayo ng foundation para sa mga batang ulila at inabuso. Edukasyon, kabuhayan, at proteksyon.
Hindi niya inilagay ang pangalan niya sa gusali. Hindi kailangan ng pangalan. Kailangan ng pagkakataon. Wika ni Aldrin sa kanyang sarili. Isang hapon, bumalik si Aldrin sa dalampasigan ng San Isidro. Parehong dagat, parehong hangin. Ngunit ibang-iba na ang mundo. Tumayo siya sa eksaktong lugar kung saan siya itinapo noon. Walang galit sa puso. Wala ring awa. Tanging pagpapatawad, hindi para sa mga tiyuhin, kundi para sa sarili. Hindi na ako galit. Hindi na rin ako biktima. Aniya pa. Sa kulungan, sina Adam at Kent ay iniwan ng mundo. Walang dumadalaw. Walang pumapansin. Ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang rehas, kundi ang katotohanang nabigo sila. Sa kabilang banda, si Aldrin ay patuloy na lumago. Hindi lang sa yaman, kundi sa layunin. Ang batang itinapon sa sako ay naging lalaking nagbibigay ng bangka sa mga nalulunod. Minsan, may batang lumapit kay Aldrin sa foundation. Kuya, totoo po bang galing kayo sa dagat? Oo. At kung kaya kong bumalik, kaya mo rin. Sa paglubog ng araw, ang alon ay patuloy na umaampas sa pampang. Paalala na may mga bagay na nilulunod ng mundo. At may mga bagay na ibinabalik nito ng mas malakas. Hindi lahat ng kwento ay may masayang simula. Ngunit ang ilan ay may makatarungang wakas. At sa kwento ni Aldrin, ang paghihiganti ay hindi dugo, kundi buhay na maayos na nabuhay. Ang kwento ni Aldrin ay malinaw na paalala na hindi lahat ng biktima ay nananatiling mahina. At hindi lahat ng itinapon ng mundo ay nawawala magpakailanman. Minsan, ang sakit ay hindi dumarating para wasakin tayo, kundi para hubugin ang tibay ng ating pagkatao. Una, ipinapakita ng kwento na ang kasamaan ay maaaring magtagumpay pansamantala, ngunit hindi kailanman permanente. Sina Adam at Kent ay naggari sa paniniwalang walang makakaalam sa kanilang ginawa. Akala nila sapat na ang karahasan at kasinungalingan upang burahin ang isang buhay. Ngunit sa uli, ang katotohanan ay palaging umaahon. Gaya ng batang iniligtas ng dagat. Kahit gaano kalalim itapon ng isang tao, may pagkakataong babalik ang hustisya sa tamang oras. Ikalawa, itinuturo ng kwento na ang galit ay hindi dapat maging gabay ng paggiganti. Hindi gumanti si Aldrin gamit ang dahas. Salip, ginamit niya ang kaalaman, disiplina at batas. Pinatunayan niyang ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa sigaw o suntok, kundi sa kakayahang pigilan ng emosyon at maghintay ng tamang panahon. Ang hustisyang dumaan sa tamang proseso ay mas mabigat at mas makabuluhan kaysa sa pansariling ganti. Ikatlo, binibigyang diin ng kwento ang kahalagahan ng mabuting impluensya. Kung hindi dumating si Mang Elias, maaaring hindi na nabuhay si Aldrin. O kung nabuhay man, maaaring nalunod siya sa galit. Isang tao lang ang sapat upang baguhin ang direksyon ng buhay ng kapwa. Ipinapakita nito na ang pagtulong, kahit sa isang tao lamang, ay may kakayahang magbunga ng malaking pagbabago sa mundo. Higit sa lahat, ang aral ng kwentong ito ay ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng mga umapi sa atin, kundi ang pag-angat ng sarili nang hindi nawawala ang pagkatao. Pinili ni Aldrin na magpatawad, hindi para sa mga nagkasala, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa kasalanan, kundi pagbitaw sa bigat ng nakaraan. Sa uli, pinapaalala ng kwento na ang sino mang marunong tumindig matapos itapon ng buhay ay may kakayahang maging liwanag sa mga taong minsang nalulunod, tulad ng dati niyang pinagdaanan. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli, ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video.
Thank you and God bless you all. Peace out.